Wala nang suklay-suklay. Katatapos ko lang kasi ng ng duty. Andiyan na yung aking old sa kanyang kwarto at ako'y naka-uniform pa dahil ayoko na magbihis. Once na magbihis ako, tuloy-tuloy na yan. Magpapahinga na lang ako kaysa sa mag-vlog pa. Kaya mas pinili ko wag na lang muna magbihis ng pajama, naka-uniform pa rin tayo, para makapag-record ako ng video. Kumusta naman kayo? Kumusta naman ang inyong mga obserbasyon sa mga kapaligiran ngayon sa mga nangyayari ngayon sa Pilipinas, not only sa Pilipinas, all over the world, lalo na sa Nepal, no? Ang lala. Kung naalala ninyo, mga OFW talk show supporters o Team Moray family, meron tayong in-interview kauna-unahang Filipina married to a Nepali. Nakalimutan ko ang pangalan niya pero waray siya eh. 'Di ba? First time in my talk show na meron tayong na-interview na Filipina na nasa Nepal. Tapos, ang dami niyang kwento, yung culture ng Nepal, ilang mga customs and tradition. Nandyan yan eh. Makikita niyo yan sa thumbnail. Kasi nakasulat yung kanyang, sa background ng kanyang thumbnail, nandun yung kanyang country o yung logo ng Nepal o flag ng Nepal nandyan. So kung mapapakinggan niyo yung nila, yung paano yung mga locals ng Nepal makisalamuha. Tapos biglang napanood ko kahapon hanggang ngayon ang issue ng Nepal na mataas pa rin o kumbaga very hot pa rin ang topic about dun sa mga corruption sa kanilang gobyerno. At kanina yung yung asawa ng prime minister nila, nakakaawa, no? Nakakaawa. Parang ang mga diskaya, nakakaawa sila pakinggan kapag pinipersecute sila ng mga tao kasi tao din sila eh. May din sila eh, may puso din sila na nasasaktan din, may mga pamilya din. Pero kasi kailangan ito tapusin. Kailangan na nila ito tuldukan na kanilang mga pagnanakaw sa kaban ng bayan. So, hindi ko idinidiin yung aking sisi doon lang sa mga diskaya. Ang dapat talaga natin dito puksain itong pinakapuno. Kasi walang diskaya na allegedly corrupt na contractor kung walang mga puno na mas malala na mga magnanakaw. Yun eh, 'di ba? Kaya nga, 'di ba, pag meron tayong mga punong o halaman na nakakasira sa paligid ng ating bahay, kasi 'di ba may mga gano'n na tinatanim sa bahay natin na kapag masyado siyang maugat na nabubuwal yung ating pader, bahay, 'di ba? Hinahanap natin yung yung pinakaugat na siyang nagiging dahilan para mabungkal yung lupa at ikagiba ng ating bahay. Ganun din sana itong mga investigasyon na ginagawa ng Congress at House of Senate. Ungkatin kung saan yung pinakaugat ng problema sa korupsyon para matigil na. Pero hindi natin nakikita yan sa ating mga mambabatas, lalo na yung pagregodon ng SP at yung mga Blue Ribbon Chair at saka yung pro temp chairmanship. Imposible talagang walang kinalaman to sa mga diskaya. May kinalaman ito kasi napakabilis. On that very day, habang nagsasalita ang couple na diskaya, na laglaga na talaga ito, kaysa 120 million Filipino ang pumatay sa amin, mas gusto na namin sabihin, ilaglag ang mga pangalan ng mga sangkot sa korupsyon para ang mga tao na 120 million, hindi sa amin magalit, kundi ito lang na mga 17 or 18 na kanyang mga pinangalanan. 'Di ba? So, nang dahil dyan, biglang
may nangyayari ng lutuan sa pagpalit ng leadership sa Senado. At yun na nga, habang naghihiring sila Senator Marcoleta, meron ng lutuan behind the scene. Kasi ayaw na nila ituloy-tuloy pa ng mga diskaya yung sambulat nitong mga pangalan na sangkot sa korupsyon. Lalo na yung napangalanan na ang pinakamalaking ugat, which is si Martin Romualdez at saka si Sandy Ko. Okay? So, ang nakakalungkot lang dito, kasi itong SP ngayon at itong si Lacson na sabi ko nga akala ko para ito sa bayan si Senator Lacson kasi siya itong may mga pasaring lagi pagdating sa security threat na kesyo meron tayong may mga Chinese spy sa Pilipinas. Yung parang hindi mo maintindihan minsan si Senator Lacson, no? Kasi para bang mahilig lang siya magpasaring pero hindi niya binibigyan ng malakas na force yung kanyang mga pagpapasaring. Kumbaga sa ikaw yung taga-ungkat ng problema, pero pagdating na dun sa pinaka-ugat na gusto na nating putulin para mawala na yung problema, tameme ka na. Kasi naibigay mo na yung mga hint. Parang ganun lang, hanggang pagbibigay ng hint ka lang. Pero wala kang balak na puksain talaga yung pinaka-problema. Yun ang napansin ko. Kasi isa yan sa mga inoobserbahan ko na estilo ni Lacson doon sa di umano meron mga spy, napasukan na ang Pilipinas na mga spy, ganyan. The same ngayon sa nangyayari sa flood control. Mahilig lang siya magpasaring na, alam ko na, nagawa na namin mag-imbestiga kung sino talaga yung mga sangkot sa korap. Pero hindi niya mapangalanan. Diba? Unlike ito. Saludo ako nitong Gen Z na representative na si Barsaga. Walang pagkatakot-takot. Walang pag-aalinlangan na sabihin ang pangalan ni Romualdez at saka si Saldico. Siguro sa kanyang edad na yan, yung batang edad na yan, isusugal mo ba yung buhay mo na hindi ka pa nga nakakalahati sa pangarap mo, tapos isusugal mo na ang buhay mo kasi pwede kanyan magurgor dahil nga malaking tao yung siniwalat mo dun sa press sa ambush interview o ambush. Hindi ambush yun. Ewan ko kung nakaset na press con yun o talagang nahagip lang siya ng camera na biglang dinumog ng mga taga-media. Hindi ka basta-basta, iisipin mo muna mabuti yung kaligtasan mo na why should I have to mention Saldico? Why should I have to mention Martin Romualdez? What about my security after this? Diba, hindi siya nag-isip ng ganon na kailangan kong ingatan yung sarili ko, kailangan manahimik ako kasi baka ako ang balikan. Hindi, di ba? Kaya napahanga tayo. Meron na naman tayong isang Gen Z na susubaybayan. Kasi dati, ang hinangaan natin si Vice Mayor ng Isabela ba yun? Yung sa Comelec? Ngayon nabubura na sa ating mga paningin. Si Respicio, 'di ba? Halos Respicio at saka itong si Barsaga ay di magkalayo ang kanilang edad. Mas bata ito si Barsaga. At tuwang-tuwa tayo, para bang todo support tayo kay Respicio, pero asa na ngayon? Asa na yung hamon niya sa Comelec? 'Di ba biglang natulog na? Sana itong kay Barsaga, hindi na naman tayo matulad kay Respicio na parang natahimik na naman. Na hanggang sambulat lang and then later on, goodbye. Wala na. Basta binigay ko na sa inyo, bahala na kayo. 'Di ba? Parang ganun lang. Sana may mangyari naman. May maparusahan naman. At again, hindi ito si Barsaga drop names kung hindi niya personally alam ang kalakaran na involved talaga ito si Saldico at si Martin Romualdez. Ang lang dito sa kanya, nakakabilib kasi hindi siya natatakot sabihin na bakit di mo ipatawag si Saldico, si Martin Romualdez. Ang kanyang pinapatungkulan ay si SP, di ba? And then
today, ngayong araw, si Lacson naman. Ganun dapat ang mga Gen Z. Kasi alam nyo ba, dun sa Nepal at saka kahit sa Indonesia, yung mga silabasan dun sa kalye, hindi mga parents age, kundi mga Gen Z. Yung mga sumugod sa mga political houses, yung mga political leaders nila na pinagsusunog nila ang mga bahay. Hindi yun mga father o parents age ang nagpasimuno, kundi mga Gen Z. Sana ganun din sa atin. Sa mapayapang paraan na walang dahas na i-create. Lumabas lahat sa kalye ang mga Gen Z. Dahil hindi na ito tama. Diba? Hindi na ito tama ang ginagawa. And again, saludo tayo dito kay Barsaga at sana magtuloy-tuloy at sana hindi lang ito hanggang sa hangin. Baka na naman kasi yung pagsasalita lang niya ay dalhin din ng hangin and then wala na. Bura na agad. So, nakakadismaya kasi itong ating SP na pinangalanan na rin ni Barsaga, kumukopya lang ng idea kay Martin Romualdez. Wala siyang sariling paninindigan as SP. Walang ganon si Marcoleta. Siya mismo ang nanggagaling sa kanyang talino, yung kanyang way of yung line of questioning. Tapos sasabihin ni Soto na oo, iba ang abogado sa hindi abogado, pero abogado ka nga pero hindi ka naman marunong mag-imbestiga. Diba? Sinong pinapatamaan niya dyan? Diba si Senator Marcoleta? Bakit? Siya ba ay marunong mag-imbestiga? Umaasa nga lang siya kay Lacson at saka kay Subiri. Ngayon, bago niyang linyada yung DOJ statement na sauli muna ng bilyones bago kang mag-apply ng state witness. Diba? Nangungopya lang siya ng idea. Nagpapadikta lang siya dito sa mga amo niya. Amo niya na rin si Martin, di ba? Kasi maraming kumakalat, mga ninong sila sa kasal ni Atayde. Tapos may mga kumakalat na pictures na lagi silang magkasama sila. Pictures describe 1,000 words. Pero hindi naman din ito credible na yun lang makakasuhan mo na papatanggal mo na ang isang SP dahil nakita mong may picture sila ni Romualdez. Hindi naman. Pero klase, hindi lang parang pwede nating i-relate kasi nga yung way of investigation ni SP ngayon ay iba talaga sa kay Kung Marcoleta. Parang itong kay SP Soto ngayon, kailangan niya muna makinig kay Romualdez at saka kay DOJ Secretary para magkaroon siya ng findings. Dismayado tayo dahil pinapasakay lang tayo dito ng mga corrupt na politiko na ito, not only in the Senate but dyan din lalo na sa Congress. At takipan sila ng kanilang mga kabulastugan. Yung Congress, tatakpan nila yung kapwa nilang mambabatas na magnanakaw. Sa Senado din, meron din dyan nagtatakipan. Diba? Kaya nakakalungkot na ito na ang nangyayari sa ating bansa. Sana ay naayos ito ng maaga. Sana ay maayos pa din, umaasa pa din tayo. Kasi yung next generation ay silang magsasuffer sa mga kabulastugan ng pamunuan ng ating gobyerno. So yun lamang po, maraming salamat. Inaantok na ako kasi nga sabi ko 2 hours lang ang tulog ko kagabi. Inaatake ako ng aking insomnia. So ngayon, habang inaantok ako, mas gusto ko na siyang itulog kaysa magpigil. Para, para hindi ako mamaya problema. Anyway, maraming thank you and I hope to see you again on our next video. Bye! Bye-bye!